inside edge. Okay. Type na yata tayo. Okay. Yan. Share ko lang yung screen ko. Ah, hindi ko pala naka-fire up yung ano. PowerPoint F5. Yan. Ulit. Okay. Share this screen. Entire screen. Ay, magandang gabi po sa bawat isa. Thank you po for coming. Actually, ang topic natin ngayon ay reversal trading strategies by request. So may isa pong tickmail client na nag-request ng topic na to. At titingnan natin, no? Sa call, yung mga nasa call, nasa Zoom, meron ba kayong idea or meron na kayong na-encounter na at least isang reversal trading strategy? Pwede kayong mag-comment kung yes, at pwede nyo rin sabihin kung ano yung specific trading strategy na yon, na reversal trading strategy na na-encounter nyo. Yeah. Meron na ba kayong na-encounter? Or baka na-encounter nyo ay hindi nyo lang siguro alam na tawag na doon ay reversal trading strategy. In any case, yung pinaka-concept dito ng ah, trading strategy na to ay yung reversal. Pagpapalit, lipat. Yan. So, may kinalaman din yan sa trend, of course. Pinakamadali na kailan nagre-reverse, nagpapalit ng trend. Ayun. So, yun yung isa. At later on, matitingnan natin ano yung mga trend reversal na pwede nating gamitin. Yung iba naman ay ang tinitingnan is yung candles, no? Yung mga candles. May mga nag-aral na sabi nila yung mga candles ay nagsasabi kung magre-reverse na siya o hindi. Then yung iba naman ay yung mga patterns. Yan. Actually, nag-discuss na tayo ng mga patterns before. Hindi lang siguro natin na fully emphasize na may mga category sila na reversal patterns pala sila. Mga patterns na kung saan ay categorize sila as reversal. Nare-reverse na yung trend or yung direction dahil dun sa pattern na nakita mo. Ayan. So, ang magiging examples natin ay dito muna sa chart na to. No? So, fixed chart. At may idea tayo ng reversal. Ang hinahanap nating reversal sa ibang term ay parang mga turning points. No? Saan nagta-turn yung sequence ng mga candles. Ayan. So kung ito ay guguhitan natin, ano, kumbaga kung iti-trace natin ang guhit, ayan, no, pag ginuhit mo, yun. So yun ay reversal, no? Tapos to, yun, reversal ulit yun. Reversal, reversal, yun, nag-reverse. Kumbaga parang
pagpapalit ng yun nga, pagpapalit ng direksyon. So ito, mga reversal 'to. Ayan. So, ang gusto natin is matulungan tayo na dito kasi kitang-kita natin, madali naman tingnan talaga pagka historical. Nangyari na 'yan, eh. Ang ang gusto natin ay habang iti-trade natin like dito, ngayong nandito na tayo sa area na 'to, what's next? Oh, kaya inaaral natin ano ba yung mga tinatawag na reversal, yung magiging guide natin para masabi na, itong susunod na mga candles ay magre-reverse na, papalit na yan ng direction. Okay? So, ang pinaka-basic na reversal, yung makakatulong sa atin is dapat marunong tayong mag-plot ng support and resistance. Support and resistances. Medyo mahirap ito, medyo subjective. 'Pag nagpalit ng time frame, ay ayun, minsan naiiba, nawawala yung mga kinonsider mong points. Ayan. But with practice, lagi mong gagawin, lagi mong panonoorin, iko-compare sa iba na makikita mo sa net or sa GC natin, sa group chat, mga forums, yan. Ma-acquaint ka na, ganito pala siya. Pina-plot yung support and resistance. No? So usually, ang support and resistances ay at least meron kang dalawang turning points. Ayun, gano'n pa rin. Ano, turning points. Yung pagdo-drawing mo, yung pagsunod mo dun sa candles, ayun, 'pag may nakita kang dalawa, yun, guguhitan mo yun. Yun na yung iyong, ah, resistance in this case, 'no? So nung dito sa pinaka-left 'no, nung makita mong nag-turn 'yan, 'no, hindi ka pa mag-e-entry. Mag-aantay ka ng second turn, 'yon. Tapos ng saka mo gagawan ng, ah, rectangle, zone, resistance zone, and then 'yan yung magiging, ah, decision marker mo kung ikaw ay mag-e-entry or hindi. Which means dahil nakadalawa na siya, which means yung pangatlo na 'to, nung pasukin niya 'to, dalawang direction lang 'yan, bago niya buuin 'yan. Puwede siyang ma-reject, kung ma-reject siya, 'yun, magse-sell ka na at some level ng rejection. Or 'yun nga, itong case na 'to, magtuloy-tuloy, magba-buy ka naman after some level, 'yun, na ikaw rin ang mag-a-identify, ayun. So, sa case na 'to, successful yung buy stop mo, 'yun ang puwede mong gawing order do'n, buy stop. Kasi ito yung tinatawag mo na, resistance zone. So, buy stop sa taas para 'pag dumire-diretso siya, makasakay ka. Dito naman sa baba ay sell stop, 'no, para 'pag na-reject siya diyan sa zone na 'yan at dumire-diretsong pababa, ah, ano 'yun, makasakay ka, makasabay ka dun sa sell, ma-capture mo yung run na 'to, okey? So, yung reversal, 'yan, yung reversal ay kumbaga ito, yung actually ang reversal dito is pareho actually niyan, eh, 'yun. Although ang term nga lang dito sa isa ay breakout, 'yun, na-break mo yung resistance, 'yun. Ang idea kasi pagka may resistance sa taas, pinaka-best na mag-sell ka 'pag na-reach yung resistance. Pero yung case nga na mabe-break siya, ayun, kailan mo yun mas inaasahan? Ang kalimitan ay pangatlo, 'no? Pangatlo, 'pag nakatatlo 'yan,
Yun, yung sunod na balik nun, mas malakas. Ini-expect mo na mas malakas. Ito dalawa, medyo ano pa yan eh, hindi pa ganun kalakas. Yan. But in this case, siguro hindi lang natin nakita yung kung ano yung historical na nandun. Pwede rin maging decision yun eh. Like this one, no? I-compare natin dito. So, nung mabuo ito, mabuo yan, pangalawa, no? Pangatlo, yun. So, doon sa pangatlo, kung meron ka dyang dito, somewhere, yun, sa dulo na yun, meron kang sell. Ito yung naging sell mo, profit. Tapos sa pang-apat, mas malakas na yung chance mo na ma-break yan. No? Kasi nakatatlo na siya. Yun yung ano dun eh. No? Pero minsan, yan ay bumababa pa rin at babalik uli. Yun. Pero as long as yung pagbaba niya, no, like in this case, yung pagbaba niya dito, mas mataas siya doon, no? Higher highs, no? This is higher highs, higher lows, higher low. Ito yung low kasi, no? Low, higher low. Yun. Pag kung sakaling ito ay bumaba uli, dapat hindi siya bumaba dito para maasahan natin na pagdating niya uli dyan sa zone na yan, lalampasan siya. Ayun. Okay? So, yun yung resistance. Ganon din naman sa support, no? Yun. Sa support, pag nakita mong gumawa siya ng rejection dun sa level na yon, another rejection, yon. So, dun sa pangatlo, meron ka na ditong sell stop, no? Sell kasi pababa, no? Meron ka naman ditong posible na buy stop in case sa pangatlo niya ay umangat pa siya. Ayan. But ito yung iyong reversal marker. No? Yan yung reversal marker brought about by two reversals at support and resistance ang ginagawa mo. Ayan. So dito rin, yan na. Nung makita mo to, tapos nangyari to, yon, saka kagagawa nung zone. Yon. Sa case na to, na-break yung zone, binalikan, no? Support zone, binalikan, then saka mas malaking sell. Yan. So, ang tawag nga dito ay break and retest. So, parang ito yung pinaka-retest, no? So, yung iba, ang ginagawa, sa halip na may sell agad dito, hinahayaan mo nang bumaba, inaantay na mag-retest, bumalik siya dun sa zone. So, once na bumalik siya at nakakita ka ng yan, bearish candle, yun ang mga decision making mo para masabi na all in na ako or sasakayan ko na tong sell na to. Yun. Okay? So, paano mo na-identify yung reversal? By using at least two reversal points. Yung turning points, basically. Turning points. Yan. So, dito ay dalawa. No, makita mo to, mark. No? Yan dito rin, may sell and retest, may ano din pala retest. No? Kita-kita, may retest dito. Ayan. Dito sa case na to, walang retest. Nung ma-break siya, dire-diretso. So, yan yung isang method, no? Kung paano yung reversal ay na-identify using support and resistances. Medyo subjective. It requires so many times na magdodraw ka and kung makikita nyo, matagal bago mo makita yung support and resistance. Kung ito ay 15-minute chart, so ang daming candles, no? So, minsan 2 hours, 3 hours. So sa case na to, mga 6 hours siguro yan, no? Bago nabuo. Ito rin. Matagal din bago nabuo. Yan. So kaya nga ang sabi, trading is patience, discipline. Biruin mo, hintayin mo yan. No? Hintayin mong mabuo muna tong mga to bago mo magawa yung support and resistance at ma-plot ang mga zone. And bukod doon, yung pagpa-plot nga, it's a skill. It's dependent on how many times you practice it yourself. Okay? So, yan. Isang reversal strategy.
Yung isa pang favorite na strategy sa reversal ay trend line. Paggamit ng trend line. Which is, this is also, na-discuss na natin to. This is also subjective. Kung paano mo sinipat yung mga pagdudugsungin mong lines, yung points, no? So in this case, yun pa rin, nakadepende. Yung turning point, no? To, dalawang turning point pinagdugsong mo, tapos yung iyong line tool sa MetaTrader 4 or MetaTrader 5 or TradingView, no, extend mo lang. Then makikita mo, dito nag-reverse. Ibig sabihin, downtrend kasi ito eh. So, intayin mo na i-break siya. At yung pag-break na yon, yun ang signal mo na reversal is happening. Kasi violate na yung trend line mo. So, meron din retest na nangyayari ha. So, break and retest. Kita natin. Ayan. So, yung iba, nag-iintay ng retest dun sa ano, para dun sila sasabay. Imagine, mas malaki ang nakuha mo dito kaysa sa sumabay ka lang dito. But in any case, that's the strategy. No? So ito yung downtrend, trend line, reversal strategy. May uptrend yan, of course. Ito naman. Yan. Sa case ng chart na to So imaginein mo, ang trend line strategy is very, very long wait. Kung reversal ang hinaantay mo. Kung reversal ang hinaantay mo. Kung reversal is yung strategy mo, patapusin mo yung trend at i-violate siya. No? Pag na-violate na siya, then yun. Sa case na to, wala nang retest. No? At ang makikita mo na nga lang dito is yun, pwede kang mag-draw dito, yung katulad kanina, may horizontal dyan. Ayan. Violate niya, bago ka mag-entry, nakita mo to, yan, nakita mo yan, iintayin mong mag-retest. Tagal, di ba? Bago mo i-execute ang yung reversal uh, rules or strategy na yan. Okay? But that is one way to do trading. Merong nagtitrade na trend line lang ang ginagamit. Yan. Matyaga silang mag-antay. Okay. And another strategy, syempre, yung ating popular, ginagamit natin sa ating 15-minute chart trading strategy is yung ating uh, moving average. No, moving average. Dito nga lang, sa 15-minute chart trading strategy natin, nilabel natin siya as volatility band kasi meron dapat yung, makikita mo dapat yung upper and lower band dyan which defines the volatility. Pero ang pinaka-useful muna sa atin is yung middle line which changes from white to coral. And gaya ng rule natin, pag nagkaroon ng transition from coral to white middle line, yung color ng middle line, it suggests a reverse in trend. From kung coral to white yan, from bearish to bullish. Ayan. So, dito, wala kang masyadong gagawin. Hindi ka magpa-plot ng line, hindi ka magpa-plot ng masyadong magpa-plot ng uh, support and resistance, although pwede mo rin gawin. No? At sasabihin na niya na ito na yung reversal. At ang rule na nga natin, kapag ka bullish, no? Ito yung mga bullish, nag-white, transition. Yan, transition. Actually, dito rin eh. Yan, transition to white. Yan, ang rule natin, dapat may bullish candle na tumusok or nag-pierce dun sa line at nag-close above a white yellow line. Then, tingin sa kaliwa, nasaan ang mga turning points. So, sa case na to, nandito yung turning points, yun ang iyong entry zone. No? Sa case na to, ang tingin sa kaliwa, ito yung turning point, isa yan. Tapos ito, ayan, yung turning point mo. Pwede mo rin i-consider to, yung part na yan.
turning point yan eh. So, yun ang mga entry levels mo. Kung dito yan, kung dito yung kinonsider mo, no, ito yung turning point mo. Tapos, ito na yung sunod sa baba. No? Kung ito naman ang nakita mo, dito yung inabot mo nung magti-trade ka, ito yung turning point mo. Yan ang entry level mo. Sa baba naman, ito. Yan. Or ito. Yan. Kasi mga tingin sa kaliwa eh. Historical, nasa na mga turning points. Okay? So yan ang mga entry levels mo. So sa case na to, ito yung naging panalong entry. No? Dito sa case na to, siya na rin ang panalong entry. Yan. Dito sa case na to, wala, talo. No? Kasi hindi nilagpasan. Dito sa case na to, talo ka dito sa entry na to. Dito, medyo kung nasabayan mo, panalo ka doon. Ayan. Ang kagandahan niya dito, wala kang masyadong plotting na ginagawa except dun sa mga times na na-identify na ang ang trend. So dito yung kanina bullish 'yon. Pag bearish naman, yun din, kailangan coral line tapos may bearish candle, red candle, bearish candle. Dito sa case na to ay white na nag-pierce, tumusok, nag-close below. Yun, dito siya nag-close below that coral line, middle line. Yun. So, yun ang iyong signal. Then, tingin sa kaliwa, hanapin mo yung turning point, yun ang iyong entry. Yun. Okay, yun ang entry mo. So, imaginein mo, dito mo nakita, dito ka sell stop. O, yun, huli mo yan. Saan pa yung sell? Ito. So, nung makita mo, dito yung candle, no? Ito yung nag-close. So, tingin sa kaliwa, ito yung entry zone mo. Ayan. So, kung inintay mo yan, hindi mo, minarkahan mo lang, no? Dito mo pa siya nahuli. Yan. No? Dito mo pa siya nahuli. Ayan. But, ang sinasabi nga dito, as long as coral middle line yan, ano yan? Sell bias tayo. So, ang kagandahan nito, kahit hindi mo nasimulan dito, pero nakita mo coral middle line, hintayin mo lang siyang lumapit. No, yan oh. Yung mga bawat paglapit, sell ka doon. Yon, paglapit niya doon, sell. Yan. Okay? So that's one. Using moving averages. So ipa-plot mo lang siya. Ang pinaka-popular din is yung crossover ng dalawang moving averages. No, crossovers. Kailangan mo ng mas mababang parameter na moving average at saka mas malaking parameter, mas mataas na parameter. Tapos yung dalawang yon, yung crossover, yun ang iyong aabangan. Yan. So sa case na to, at makikita natin, nag-fold din talaga dun sa mga nag-transition. Kita nyo? Doon din nag-fall. So, kumbaga kahit wala na yung wala na yung ating mas mababang parameter na moving average. Yun lang sa middle line ng volatility band natin. Okay na yon. But this is one strategy kung hindi mo gagamitin yung volatility line. Pick any two moving averages and employ crossover. Once na nag-cross, nagre-reverse siya. Yun ang policy or yun ang suggestion or rule. So, ang ginagawa naman ng iba, para hindi masyadong madumi sa chart, ma-free up ang chart mo, gumagawa ng ibang indicator separate from the chart, pero represented pa rin yung crossover. Ayan. At dito pumapasok yung ating tinatawag na dynamic entry na indicator. Yun. So dynamic entry yung ginagamit natin sa 15-minute chart strategy. Pero pag lipat mo yan sa mobile phone or ayaw mong gamitin yung dynamic entry,
MACD lang yan, no? MACD. Itong nasa baba, no? Itong bagong ano na to. So sa MACD, ang iyong titingnan lang is yung paglipat ng bars from below 0 to above 0. Transition yon, reversal. Yan ang pinaka basic idea ng MACD. Every time may crossing sa 0 level, reversal yon ng bias. Kung nasa baba, from bearish to bullish, yung paglipat niya sa taas ng bars, paglipat sa taas ng 0. Pag nasa taas ang bars, lumipat sa baba, ano yon, reversal from bullish to bearish. Ayan. So, at kung makikita natin ay nangyari nga. So, dito ang tinitingnan ay yung hindi green, yung blue and red. So, dito, yan, dyan, reversal, doon, reversal, dito yan, no? Reversal, somewhere here, at reversal, somewhere here. Yeah. So, kung yan ang iyong basis, of course, meron ka pa ring ilang rules na kailangang itikit para hindi naman yan dahil nakita mo ano agad doon ka na magsisell. Ayan. So sa example nito, classic example nito, kailangan mo pa rin tumingin sa kaliwa, hanapin mo yung entries. Yan. So kung ito yung kanina, no, dito, no, tingin sa kaliwa, yun ang entry mo. No, pasok, no, pasok na pasok pa. Tingin sa kaliwa, ito yung entry mo. Yan. Ito, tingin sa kaliwa, ito yung turning point. O yun, no. Yan, pwede mo nang gawing entry to. Yan. Or this one, which is, yan na nga, sell. Pero ito lang yung nakuha mo dyan. No? Okay? So, reversal strategy using MACD. Yan. Sa basic. Pero sa ating 50-minute chart trading strategy, dynamic entry yon, tawag natin doon. Okay? Yan. Ano pang mga reversal? Yun, yung ating trend shift. No? Yung ating trend shift indicator, it by the name itself, trend shift in trend. Trend reversal talaga siya na marker. At yung interchange ng color, yun ang nagsasabi na nagpalit na or nagta-transition na, nag-shift na ang trend. So magagamit nyo rin yun. No? Dahil yan ay custom code, no? Wala yan sa generic. Ang pwede mong gamitin sa generic ay yung PSAR, parabolic SAR. Support, stop and reverse. Yan pala ibig sabihin nun, parabolic SAR. Stop and reverse. Yun, kaya nga, reversal. Ayan. So, si parabolic SAR ang isa sa reversal tool na available, basic, available sa mobile phone mo, available sa desktop, laptop implementation, wala kang babaguhing settings. Use it as is. But aralin mo yung behavior, no? In any indicator, kailangan matutunan mo siya, ma-conceptualize mo siya. So, yan ang reversal tool sa iyong reversal strategy. Pwede kang mag-create ng buying and selling rules using parabolic SAR. Ayan. Okay. Ito pala naman ay using Bollinger Bands. Ayan. So, yung mga nakapanood nung video na pinost ko about how to set up your MetaTrader 4 or MetaTrader 5 mobile app, no? Yun. So, gumagamit tayo doon ng
Bollinger Bands. Yan. Ang use kasi lang ng Bollinger Bands ay yung sa mga squeeze or contraction. Yung pagsisikip. Once na makakita ka ng instance ng pagsisikip, may transition mangyayari. Ayan. Dito malimit siya nagsisikip. Ayan. Kita nyo, ito yung bands kasi sa labas. Ayan. Kaya nga Bollinger Bands. Yun, nagsikip doon, nagsikip doon. Ayan. Kita mo yan, pagka binubuo pa lang, kita mo yan na nagdidikit siya. So dito, ang Bollinger Band natin dito ay yung line, which this line is also your estimate sa volatility band middle line. No? Estimate lang yan. So pwede mo siyang gawin sa MetaTrader 4. Pinakita ko na dun sa video. Kung hindi nyo nakuha yung video na yon, you can message me para isend ko sa'yo. Yeah. But yon, Bollinger Band ay reversal tool din yan. As long as nakita mong nag-squeeze, ibig sabihin yan may ang term ko kasi doon is may pagtapon na magaganap. So yung pagtapon, it's not necessarily reversal na reversal like this one kasi, no? Ang reversal niya is for this drop, ni-reverse niya. Pero in terms of trend, ano yan, continuation trend lang yan. No? Continuation trend. Basically, ang reverse ng trend talaga is dito nga. Ayan. Nung bumaba na siya dito, nag-create na siya ng new lower low. Ito, higher low pa kasi ito eh. Ito ay higher low. Ayan. Ito ay higher low. From this low, no? Ayan. So, yun. Kung gagamitin mong terminologies, no? Pag reverse, yun lang. Pwede mo rin gamitin to. Yung pagpapalit ng mga endpoints, ng mga turning points, mga lows and highs. Pwede mo siyang gamitin. So, once na nakita mo na to, nag-transition na from higher low, naging lower low na siya, nag-reverse na ang trend. Ayun, reverse na siya. Okay? At ang tawag dito ay, yung sa breakage na to ay change of character. So, iba-ibang terminologies but same principle, no? Okay? Yan. Ang alam natin, basically, yung Bollinger Band, ina-apply sa candles, no? Doon sa candles. Kasi, sige, pakita natin yan, no? Live sa isang chart. Meron pa bang nandito sa slide? Wala na. So, kung may mga tanong tayo, yan. Email lang kayo sa itp.tikmail@gmail.com. Ito yung ating mga Facebook page, Inside Edge Learning Center, and yung groups natin specific para sa 50-minute chart trading strategy groups/15MCTS. At kung hindi pa po kayo client ni Techmill, yan, register lang po tayo my.tikmill.com/en/sign up. Kasi ang webinar na to ay freely given by Tikmill sa inyo. Client man kayo ni Tikmill or hindi. But mas maganda na client kayo ni Tikmill kasi yung ating mga custom indicators ay magagamit nyo sa Tikmill client only trading accounts. Ayan. So lipat tayo sa chart. And then, ano ba? Template, bear lang. Yan. Papakita natin yung Bollinger Band. No? Bollinger Band. Yung Bollinger Band, nasa trend, no? Indicator. Bollinger. So, click and drag and drop sa chart. Okay? Ang period ay nasa inyo kung anong gusto niyo gamitin. Ang ipapattern lang natin ngayon sa
15-minute chart trading strategy, yung volatility band natin is 28 candles kasi ang ginagamit natin doon. So, yun ang gamitin din natin, 28. And then, ang default na deviation ay 2. No? Default na deviation ay 2. 2 standard deviations away. So, may konting mathematics computation. Tapos, usually talaga yan ina-apply sa close. Yan. Yung color, nasa inyo na kung anong gusto nyo gamitin. At ganito siya makikita. Yan. No? Yan ang Bollinger Band pag in-apply mo sa um, candles. At ang reversal is, kita nyo na kung nasaan. Ang reversal ay nangyayari usually kapag lumabas siya dun sa bounce. Ayan. Ang ibig lang sabihin, pag lumabas siya dun sa upper bound, ayan, ang tendency na niya ay pumunta sa middle line. Ayan, pumunta sa middle line. Ba? Ayan, o. Ito, lumabas. Pumunta sa middle line. So, ito, lumabas. Pumunta doon. Wala pang paglabas. Pero may pagsisikip na. Yun, Bollinger Band. May pagsisikip na. So, puputok yan. Hindi lang sinasabi kung saan. No? Saan ang punta. Pero puputok yan. So, tulad dito, nagsikip, pumutok, pataas. Nagsikip, pumutok, pataas. Nagsikip, yan, dumiretso, pataas. Yan. Okay? Yun ang gamit ng Bollinger Band. So, yung iba, ayaw ng kasama ng chart. Kasi naguguluhan sila sa chart. No? Nadudumihan sa chart pagka nakikita siya. Yan o, lumabas. Yan, lumabas. Bumalik sa loob. Yan. So, yun ang gamit ng Bollinger Band reversal. Okay. Now, kung ayaw mong ilagay siya dyan, sa kasama ng chart, ganito ang pwede mong gawin. Maglagay ka ng bagong indicator. Ang favorite kong gamitin ay Relative Strength Index. Double click. No? Yung importante dito sa Relative Strength Index is the 50 level. Yan. So ilagay natin 50, 30, 70. Sinasama ko minsan ng 20 and 80. Yan. Tapos ang parameters, pareho na natin dun sa 50-minute chart. No? Tapos usually, close yan yung ginagamit. No? Ako kasi typical. Pero sa example natin dito, close ang gamitin natin. At mas maganda, hindi naka-fixed. No? Para nag-a-adjust ng yung behavior niya, yung kanyang itsura as you navigate sa past history. So walang fixed minimum, walang fixed maximum. Okay? Yan, yung kulay, bahala na kayo kung anong preference nyo. Okay, so yan. Yan ang relative strength index. At yan ay reflection ng candles. No? Reflection niya ng candles. Ngayon, para mai-apply mo yung concept pa rin ng Bollinger Band, kasi aalisin natin yung Bollinger Band dun sa candles eh. Ang gagawin mo ay ganito. Sunding mabuti. Yung Bollinger Band, click and drag and drop sa RSI window. Ayan. Pagka-drop mo doon, of course, 28 period uli or ano lang, consistency sa ating 50-minute chart trading strategy. Then, sa halip na close, apply to first indicator data. Meaning, yung RSI data. Kaya nga natin kinilik and drag and drop dun sa yung Bollinger Band, kinilik and drag and drop natin sa RSI window. Yun ang gagamitin natin. Yung data ng RSI. Dahil nauna dun si RSI, siya yung first indicator data. Okay. Boom. Yun. So, nandun na si Bollinger Band. Dahil ang RSI ay reflection ng candles,
dito mo rin malalaman yung pwede mo ring apply dito ang reversal, no? Yung reversal strategies. Yun. So paano? Eto, yun, lumabas. So pag nakita mo yan sa RSI at wala na yung Bollinger Band dun sa candles, no? For example, wala na to. Papalitan ko lang ng kulay para kunwari wala, pero nandyan siya. Ayan. So pag nung makita mo yan, lumabas na siya, maghanda ka na sa pag-reverse. Ayan. So saan ba siya lumabas? Dito pa lang. Yun o. Nung mag-register itong bearish candle na to, doon lumabas ang RSI sa Bollinger Band. Okay? So sabi diyan, maghanda ka ng mag-reverse kasi magre-reverse na 'yan. Kailan ka re-entry? Magre-re-entry ka, ayun, pagpasok din niya. Ano? Yun na yung signal mo to re-entry. Saan siya nag-signal? Dito. Yan. Yun. Nung makita mo yung candle na yon, re-entry ka na. So, saan ngayon ang entry mo? Yun ang tanong. Okay, so maraming cases, no? Ang tingin uli sa kaliwa o nahanapin mo yung ano mo, points, no? Reversal points. Yan. So sa case na to, yan, nandito pa yung isa. Sorry, wala. Yan, nandito pa yung isa. Kasi ito lang yung available sa iyo that time, no? Yan, ito lang yung available sa iyo nung ano. So yan yung reversal ano mo, in which case diyan nga naging pinaka matindi na yung reverse. Na dumiretso na. But sabi nga natin, yun ang isang reversal rule, no? Pag lumalabas. No? Nasaan pa kaya yung ibang reversal? Yun. Pwede na rin yan, yung pag lumabas sa middle line. Yan. Kaya yung volatility band natin, pareho lang ng prinsipyo. No? Pag bina-violate ang middle line, reversal yon. Yan. Binviolate ang middle line, yan o. Dito, reversal yan. Start na ng reversal. Okay? So, yan ang mga reversal strategies. Ngayon, kung gusto niyo palitan yung kulay ng middle line dito sa RSI volatility, so RSI Bollinger Band, no? Gusto mong palitan yung middle line para iba ang kulay niya sa upper and lower ano bands. Hindi kasi magagawa yun sa pagpapalit ng kulay ng Bollinger Band. So ang gagawin natin, panoorin maigi. Gagawin natin yung moving average na indicator, click and drag and drop uli dito sa RSI window. Tapos, of course, 28 period, ipapareho natin sa period ng Bollinger Band, pero ang method naman ay simple. Kasi yun ang calculation ng middle line. Simple ang method. Tapos, ang apply to, of course, is the first indicator data, which is yung RSI. Kasi yung Bollinger Band, dependent sa RSI data. So, yung moving average natin na to, dependent din sa RSI data. Pinareho lang natin yung computation, simple, para dun sa middle line na yon. Then, kulay, syempre, kailangan hindi pink. Gawin nating crimson. Yan. Yung kapal, mas makapal, okay lang. Pwede rin manipis. Yan. Para mag-iba lang ng kulay. Ayun o. So, maganda-gandang variation para visually matulungan ka na, uy, nag-cross na. At hindi pare-parehong pink ang nakikita mong kulay nung Bollinger Band. Okay? So, reversal tools. May questions ba so far? Wala. Okay, kung wala naman,
Yung ibang reversal strategy ay sabi nga natin sa candle, no? Sa candle, ang isa sa inaabangan sa candle ay yung hammer. Yan. So maganda na makita mo yung hammer kapag galing siya sa nasa dulo siya, somewhere sa dulo ng downtrend. Tapos nakakita ka ng ganyan, yung susunod niyan, most likely, pataas yan. Mas strong ang case niyan kung ito ay nakita mo sa support level, ito ay nakita mo sa isang ah, moving average line. Yan, matindi ang support nun. Kumbaga confidence mo nasa Fibonacci level, ayun, nasa pivot point level. Ayan. So, kung gusto mong dagdagan ng support, yun, nasa tail end ng nasa lower band ng Bollinger Band. Yan, nakita mo yung hammer, okay yan. Mas convinced ka. But sabi nga nila, on itself, on its own, pag nakita mo yan, reversal yan. So, ang story behind that, of course, the candle has a story. Nag-open siya dito, no? Kasi green to eh, usually green. Bullish yan eh. Nag-open siya, ibinaba, no, yung price, no? Then later on, bago natapos ang period, ibinalik at itinaas pa. Dito siya nag-close. Ayun, kaya siya hammer. Ayan. Dahil ganon, ibig sabihin ay mas gusto ng mga traders na itaas pa ang price. Okay. So may counterpart 'yan. Kung ang trend mo naman ay pataas at sa taas, sa dulo ng mga candles na 'yan ay nakakita ka ng inverted hammer. Yan. Mas mahaba ang wick, mas maganda. Yan, definitely. Malaki ang chance niya na bumaba. So ito ay red candle or bearish candle. Ito ay green, bullish. Okay? Yan yung isa. Yung isa ring favorite natin ay bullish engulfing. Yun. So, downtrend din yon, pero usually may tatlong red candles, no? Tatlong red candles diyan. Tapos, ang sumunod ay isang candle na kinain lahat. Ayun, kinain lahat. Ito ay bullish. Ito ay green, red. Red yan. Tatlong red. Mas maganda yan, no? Pwede ring isa lang, no? Na red. No? Pwedeng isa lang na red. Basta ito bullish, no? At kinain niya yung previous. Makakaasa ka na magre-reverse yan. Okay? May counterpart yan syempre sa bearish. So sa bearish, kailangan meron kang uptrend. Ganun din. Magkakaroon ng tatlong sunod-sunod. Mas maganda, tatlong sunod-sunod, no? Na candles. Tapos may isang malaking candle na red candle, bearish. Nai-engulf. Yan, kaya nga siya engulfing. Ina-overshadow yung lahat ng ito. Yan, ang tendency niyan, mag-reverse siya. Yan. So, wala kang indicators na gagamitin. Candles lang, buhay ka na. Pero syempre, gaano karaming beses lumalabas yan. Kung yan lang aantayin mo sa trading mo, ay okay din naman. Kung kailan nga lumabas, edi doon ka lang kikita. Yun ang sinasabi natin. So, kailangan matutunan mo yung marami pang
approaches, no? So dalawa lang 'yan in terms of candle structure. Marami pa 'yan at pwede niyong aralin, no? And then finally, yung patterns, no? Reversal patterns. Meron tayong double top. Ayan, no? Pag nakabuo ka niyan, yung may dalawang halos pantay, ano? Dalawang rejection, yun, dito ka magsisell. Okay? So ito ay kumbaga reversal ng bullish. Kasi ang sell ang ano mo diyan yung gagawin. Of course, may counterpart yan sa bearish. W. Yan. So ang tawag nga nila diyan minsan ay W pattern, no? M pattern, W pattern. So dito ka magbabay. Dito sa isa ay sell. Yan. So reversal yan. Reversal pattern. Ang isa pa dyan is yung triple bottom. Yan, ito double bottom, double top, no? So triple bottom tsaka triple top. Ayan. Mga reversal din yon. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3. Ayun. So, dito, pantay-pantayan. Okay? So, triple top, double bottom. Mga reversal pattern. Yung pinakasikat din, head and shoulders. Pattern. Yan, reversal yan. So, galing siya sa uptrend, gumawa ng higher high, higher low, then another high, then basta at least kapantay or relatively close, no? Yan. Ang gagawin mo lang ay pagdudugsungin mo by align yung dalawang bottom na yon. Tapos yan ang tinatawag na neckline, no? Neckline. Yung violation na yon, yun ang iyong trigger na mag-sell. Ngayon, saan ka mag-sell? Of course, pinakamaganda, support level, break ng support level. So once na na-break yon, dito ka mag-sell, no? Pinaka safe, no? Yung iba pa na talagang safe, inaantay na mag-retest. Yan. Either retest dun sa level na to o retest dun sa neckline, no? Retest dun sa neckline. So yan, head and shoulder. So ito ay reversal ng uptrend. Sa downtrend, meron tayong inverse head and shoulders. Yan. So ito yung shoulder, ito yung head, no? At ito yung neckline. Yan. So doon ka magbabay. Yan. Yung iba, inaantay na mag-retest. Pag retest, yon, magbabay din. Pag bumalik na siya. So ito yung inverse head and shoulders. So marami yan, mga patterns na pwede nyong explore as reversal strategies. Sa dami ng aaralin, sa dami ng posibleng gawin sa trading, no? Napakaraming style, trading style na pwede mong i-adapt. Ayan. At doon tayo nagkakaroon ng pagkakaiba, iba. At yung sa case natin or sa case ko, no, nag-stick ako doon sa trend following. Yung ating 15 MCTS. Trend following itong ating 15 MCTS at gumagawa tayo ng tools para ma-assist tayo sa trading. At ang next level na gagawin natin dyan is ano na to? Gagawin natin siyang robot. Yan. So ang unang implementation ng robot is
ang plan natin ay identification lang. Hindi siya magti-trade. Yan, sasabihin lang sa'yo na ito, possible buy, possible sell. Ayan. Tapos, pagka naging confident na tayo, then saka natin i-allow yung robot na mag-trade siya kung ano yung mga conditions na ibibigay natin at madidevelop natin sa kanya. Yan. So, yun ang pinaka ah, idea nitong 59 CTS. At ito ay magagawa natin, no? Ayan. Magagawa natin to manually. So, kahit hindi mo kailangan yung robot, magagawa mo siya. Pero, dahil nga dinidevelop natin as we improve or as we use it sa ating live trading journey, yun, mas confident tayo na yung robot natin later on, kung kailan man yun mangyari, ay mas maganda, matatayuan natin. Okay? So, most likely, hindi tayo gagamit itong mga head and shoulders, mga patterns. Mahirap kasing i-program yan. Yan. Pati yung mga candles, yan, mahirap silang i-program. Kaya naman, pero mas challenging. Mas madali lang yung moving average, mga ganun. Kasi napaka well-defined na sila. Single point of ano lang yon, checking. Okay, so yun. May questions ba? Mag-8 o'clock na. At hopefully ay nadagdagan ng ating kaalaman at nabigyan tayo ng overview na mga reversal strategies. Malamang ginagawa nyo na yung iba dyan. No? Hindi nyo alam na reversal strategy pala yun. Okay. Yan. Ang advanced, may mga advanced topics pa dyan eh. Na actually na-discuss na natin yon, yung gumagamit ng Fibonacci ratio trading. Yan, yung mga bat pattern, yun, di ba? Crab. Yan, yung mga ganon. Tapos yung mga ganito, yan na pattern. Tandaan niyo yun. Yung may mga ganyan-ganyan. Yan. Reversal patterns din yan. At matatagal siyang gamitin, antayin na mabuo. Ayan. Meron din yung ano lang, A, B, C. Ayan, mga ganyan na pattern. Meron din yung tinatawag na wave. So yung wave ay parang bumibilang ka lang ng 5. Tapos pagdating doon sa pinakalima, reversal na yon. Sa reverse nun, yon, A, B, C. So ito yung A, which is also 5. Ito yung B. Actually, hindi pala yung A. Ito yung simula. So ito yung A, ito yung B, ito yung C. Yan. Pag bagsak ng C, gagawa na uli siya ng 1, 2, 3, 4, 5. Masyadong mahaba. Ayan. So, ganun siya. So, ito yung 1, sorry. 1, 2, 3, 4. Yan, yung mga kanto na yun. This is 5. Yan. So, this is X, A, B, C. Tapos, 1 uli, 2, 3, 4, 5. Pag nakakita mo na yun, ayan, reversal na. A, B, C. Ayan. Then, another one. Expect mo na yan ulit na mag-reverse. Ayan. So, mga ganun ang tawag dito ay Elliott wave. Medyo advanced na yan. Ang hirap niyan. Pero malay mo, ikaw ay kaya mo yan. Sa akin kasi napakahirap eh. Nakakatamad magbilang. Ang tagal kasi. Ayan. Tagal. Kailangan mabuo mo yan, yung pattern, hindi lamang sa dulo. Masimulan mo na nagbibilang. Pagka may na-miss kang part, di ka nag-trade, di ka nagbilang, i-recalculate mo ulit yan, manually. Yan. Ewan ko lang kung may, ano na yan,
indicator na rin yan. But that's one. Okay? Yan. So much for it. Reversal trading strategies. Hopefully, maging beneficial sa ating lahat. Yun lamang po, and God bless. Sa ang time frame, yung pong Elliott wave ay sa lahat ng time frame, pero best po siyang ginagawa sa daily time frame and H1, H4. Yan, mas maganda siyang gawin doon kasi mas less ang noise sa higher time frames. Opo, yung Elliott wave. Yung maging yung mga advanced patterns, no? Crab, butterfly, yun. Higher time frame din po, mga Fibonacci ratios. Yun. Pero yung ating iba na tiningnan, yung patterns na sa candle, mas maganda rin na higher time frame. Pero nakikita mo rin yon sa mga lower time frame. No? May nagtitrade, lalo na yung mga scalpers, 1 minute, yon 5 minutes, 15 minutes, pwede rin yon. Actually, pwede lahat yan. Ang mindset mo lang, dahil nga yung time frame mo ay mas maliit, mas madali yang mag-reverse. Mas madaling, yung effect niya ay hindi ganun kahaba. No? As opposed kung nasa higher time frame ka. So, ganun din yon kahit na moving average, Bollinger Band, yun. Yung mindset sa time frame. Pag lower time frame, kukunti lang ang pips na i-effect niyan as opposed kung nasa higher time frame siya. Okay? Sige po, may gagamit po kasi nung Zoom ng 8 o'clock. Kung may prayer request po kayo, message nyo lang ako at kailangan ko na pong i-close yung call. Maraming salamat po. Nasa live naman tayo sa Facebook page ng Insight Edge Learning Center para ma-review natin ito. Check nyo na lang po sa videos section ng page. Thank you po and God bless everyone.